Walang masama sa pagtitiwala sa kapwa, lalo pa sa mga kakilala at sa mga taong malalapit sa atin. Ibig sabihin lamang nito na marunong tayong makitungo at magpahalaga sa damdamin ng iba. Ngunit may mga pagkakataon sa ating buhay na dahil sa sobrang pagtitiwala sa ating kapwa ay nagiging sanhi din ito ng pagkapahamak natin. Kung minsan ay hindi din masisisi ang mga taong idinidistansya ang kanilang sarili at sambayan sa mga mata ng mga taong nasa paligid. At minsan naman ay may mga pagkakataon din na dahil sa labis na pagdududa at hinala ay nalalampasan natin ang mga pagkakataon na magsasalba sana sa ating mga buhay. Ang ating kwento ay mula sa mismong karanasan ng ating talakbay na si Teryo, taong 1976 sa Cavite. Isang mapagpalang araw po kalakbay, at sa ating mga tagapakinig na araw-araw ay kasama kong nag-aabang sa mga ina-upload niyong kasaysayan. Ako nga pala si Julio Teryo, o Teryo para sa mga kaibigan ko. 62 anyos na po ako sa kasalukuyan at narito pa rin po sa Cavite. Dito na po ako nagkaisip. Laki po ako sa medyo nakakaluwag-luwag na pamilya, kung saan naman ay wala akong masyadong gawa noong kabataan ko bukod sa pag-aaral ng maayos at pagbabarkada. Pamilya po kami ng mga mangangalakal at dahil sa ganitong hanap buhay ay maayos kaming napag-aaral at napalaki ng aming mga magulang. Ang kwento ko naman po ay naganap noong nasa edad 15 anyos pa lamang ako. Nang mga panahong ito ay sumasama ako sa mga biyahe nila tatay papunta sa iba't ibang parte ng Cavite. Minsan ay ang mga kapatid nito, mga tiyuhin ko po ang nauutusan. Halimbawa na lamang ay kapag kukuha ng mga iaangkat na produkto, maging ang pagbili ng mga manok at baboy ay pinasok namin. Miyerkules noon nang utusan ng tatay ang Tito Diego ko upang magtungo sa isang baryo kung saan ay may kukunin na ilang piraso ng mga bihik na ilalagay naman namin sa aming baboyan. Madalas ay ilang buwan lamang po ay nagagawa na itong ibenta ng lampas triple pa ang presyo. Sa lakad na ito ay naisipang isama ako ni Tio Diego. 3 taon lamang kasi ang tanda nito sa akin at madalas ay kasama ako nito sa mga paggagala at mga kalokohan. Ayon pa sa kanya ay kailangan niya ng makakatulong, gawa ng hindi niya kayang mag-isa ang mga bihik. Subalit alam ko naman na pagdadahilan lamang niya ito. Ang totoo ay tamad kasi si Tio Diego at sigurado akong uutusan lang ako ni Tio para magbuhat ng mga bihik. Ngunit dahil nga sa negosyo ito ng pamilya at may responsibilidad din ako bilang anak, ay wala akong magagawa kundi ang sumunod. Total ay siguradong gagala pa kami nitong tiyo ko bago dumiretso sa pupuntahan. Palagi naman kasing ganoon. Teryo, huwag mong kalilimutan yung mga sako natin na at saka magbaong ka na din ng tubig at makakain. Medyo malayo-layo kasi yung pupuntahan nating baryo. Pagwiwi ka nitong tiyuhin ko. Sakay naman ng aming lumang sasakyan na gamit sa pag-aangkat ng mga produkto ay bumiyahe kami ng halos 1 oras papunta sa nasabing baryo. Mga bandang 10:00 kami bumiyahe. Ang kaso nga lang ay nasiraan kami kung kaya't kinakailangan pang kumpunin ng tiyo ko ang sasakyan. Pumutok ang isang gulong nito. Hindi ko masigurado kung may nadaanan bang matalim o baka kulang lamang sa hangin. Sa makatuwid ay bandang 1:00 na kami nakarating sa sadya namin. Mula doon ay maglalakad naman sa iilang bukirin bago makarating sa bahay ng may-ari ng mga bihik. Gawa nga ng alam ng tiyo ko kung gaano pa kalayo ang lalakarin namin, ay naisipan muna nitong gumala sa baryo at maghanap ng karinderyang makakainan. Nagawi kami sa malapit sa isang tila bentahan ng mga palay. Sa gilid nito ay may malit na karinderya naman. Naiilan lamang ang mga nakalagay na putahe. Dinuguan at tortang talong lamang ang natipuhan namin magtiyo. Sinamahan ko na din ng pansit para sa dinuguan. Habang kumakain naman kami, ay natanong kami ng aling nagtitinda kung saan ang tungo namin.
gawa ng alam niyang hindi kami mga taga roon. May mga kukunin lamang po kami mga biik sa bukid nila Mang Tomas na magbababoy. Kilala niyo po ba siya? Pagtatanong ni Tiyo sa hali. Nang marinig naman ang pangalan ng sadya naming tao, ay may matandang lalaki ang nagsalita mula sa kabilang upuan sa kainan. Ayon pa dito ay bakit daw sa dinami-dami ng mga magbababoy, ay si Mang Tomas pa ang napili naming makatransaksyon. Alam niyo ba mga iyo, nakilalang bantog na aswang ang pamilya nito sa kanilang baryo. Kaya nga walang kumukuha ng mga baboy na ibinebenta nito kung mula sa kanilang baryo ang mga mamimili. Wika ng matandang lalaki. Naintriga naman kami sa tinura ng matanda at nagtanong kung bakit nasabi nila na aswang ang angkan ng mga magbababoy na si Mang Tomas. Ang sabi naman ng matanda na makailang ulit na daw kasi di umano na may nakakita ditong tumutuwad sa gitna ng daan malapit sa kanilang bukid tuwing gabi. Isa pa ay hindi daw ito nakikihalubilo sa kanila o sa kung sino man sa kanilang baryo. Ayon pa sa matanda ay hindi rin nila ito nakitang nagsisimba o kahit sino man sa kapamilya nito. Nang tanungin ko naman kung gaano nakatagal ang pamilya ni Mang Tomas sa lugar na iyon, ang sagot naman sa amin ng matanda ay matagal na at kasabayan pa niya ang mga magulang nito sa pagsasaka. Nahawaan lamang daw di umano ang lalaki noong nakapangsawa ito ng isang taga-probinsya bandang Leyte. Habang nagkukwento naman yung matandang lalaki, ay sumingit ang tindera sa karinderya. Kinontra naman ito ang matanda at sinabing tigilan na ang pagbibintang sa pamilya ng magbababoy. Ika pa nito ay wala namang inaagrabyado ang mga ito sa kanilang pamayanan at tahimik na namumuhay sa kabukiran. Subalit marin namang iginit ng matandang lalaki na maghihintay pa ba daw silang may mabiktima ang mga ito. Pero dahil sa inis niya sa sinabi ng tindera, ay umalis na lamang ito sa kainan habang pabulong-bulong pa na tila nagagalit ng sobra sa pagkontra sa kanya ng ali. Kami naman ay natahimik na lamang. Tila nakasama pa ang pagtatanong namin. Muli namang ibinaling ng ali ang atensyon nito sa amin at humingi ng paumanhin. Ika pa nito na nag-uulyanin na ang matanda at kung ano-ano na ang mga lumalabas sa bibig. Napangiti na lamang kami sa sinabi ng ali at ipinagpatuloy ang pagkain. Ngunit sa kabila nito ay nagkaroon ako ng pag-aalinlangan tungkol sa pupuntahan namin. Paano pa kung totoong aswang nga sila Mang Tomas? Ngunit sabi naman ng tiyo ko na huwag pansinin yon. Dahil kagaya nga ng sinabi ng tindera, ay nag-uulyanin lang yung matandang lalaki. Isa pa ay umaga naman at walang aswang ang gumagala kapag umaga. Pero tiyo, 3:00 na po ng hapon. Baka nakakalimot ka po. Malayo pa po ang bukid nila Mang Tomas, diba? Baka abutin na tayo ng gabi niyan sa kabukiran. Kung umuwi na lang kaya tayo at bukas na natin tunguhin ang bukid ng magbababoy. Sabihin na lamang po natin sa tatay na wala doon yung may-ari ng babuyan. Suwestyon ko sa tiyuhin ko na agad naman itong tinanggihan. Wika pa niya na naroon na kami at sayang daw ang pagod namin. Isa pa ay may lakad daw siya kinabukasan, kung kaya't hindi pwedeng ipagpabukas pa ang pagkuha sa mga biig. Wala na akong nagawa pa kundi ang sumunod na lamang sa kanya. Nilakad namin ang mga pilapil doon hanggang sa martel namin ang natatanaw kong kubo na nasa dulo ng taniman. Kung titignan mula sa kalsada ay tila malapit lamang ito, pero sobrang layo pa pala kung tutunguhin mo. Nagtao po ang tiyo ko ng makailang ulit, ngunit tila walang nasa bahay. Pasigaw na ang tiyo sa pagtatao po at pagtawag sa pangalan ni Mang Tomas nang magulat kami sa lalaking nagsalita mula sa likuran namin. Sino ba kayo at bakit hapon na nambubulabog pa kayo dito sa pamamahay ko? Naghahanap ba kayo ng gulo? Matapang na wika nito sa amin. Malaking mama pala itong si Mang Tomas. At ang inaakala kong matandang magbababoy ay may matikas na pangangatawan at sa pagtatansya ko ay nasa 40 lamang ito. Ang buong akala ko ay matandang ubani na at baluktot na ang likod ko maglakad. Dahil sa ang ilang kakilala kong Mang Tomas
ay gano'n ang itsura sa aming lugar. Agad namang nagpakilala si Tio at sinabi kung ano ang sadya namin doon. Saka pa lamang nagbago ang tono nito nang malamang kami ang kukuha ng mga biik na ibinebenta niya. Ngunit sinabi ni Mang Tomas sa amin na kung bakit daw hapon na kami nagtungo. Gayong ang usapan nila ng tatay ay umaga kukunin ang mga biik. Nagpaliwanag naman kami at isinisi ang lahat sa pagkasira ng aming sasakyan. Tutal ay nasiraan naman talaga kami. Ayaw naman naming malaman ng tatay na naglamyerda ba kami bago tunguhin ang inuutos nito. Pinatuloy kami ni Mang Tomas sa kanyang tahanan. Naupo kami sa may labas ng bahay habang pumasok naman ito sa bahay niya. Hindi ko naman mapigilan ang paglingon-lingon sa paligid. Ang sabi sa karinderya ay pamilya ang nakatira dito. Subalit bakit tila yata mag-isa lamang si Mang Tomas sa bukid? Maya't maya na rin ang pagsulyap ko sa pinto ng bahay. Sa pagbabaka sakali na naroon ang mga anak nito o asawa man lamang. Subalit wala talagang ibang tao. Hindi ko naman magawang magtanong kung nasaan ang mga kasama nito. Gawa nang natatakot ako na baka magalit ito at isiping pakialamero pa ako. Muling lumabas naman si Mang Tomas mula sa kanyang bahay at niyaya na kami upang magtungo sa kinaroroonan ng mga biik. Buong akala namin ay nasa likod bahay lamang ito. Pero nagulat na lamang ako nang malaman na papasok pa pala kami sa kakahuyan para mapunta ng kulungan ng mga baboy. Ayon pa kay Mang Tomas ay naroon talaga ang bahay nila. Ang nakita namin sa bukid ay pahinga niya lamang sa tuwing nasa taniman siya. Bahagya akong nabahala sa tinura ng lalaki. Gawa ng may kalayuan pa ang bahay nito. Hanggang sa nagsimula na kami maglakad. Pero dahil sa wala akong matanaw na ibang kubo sa dinadaanan namin, pilit kong tinatandaan ang direksyon kung saan kami nanggaling. Paano po kasi ay tila ganito ang mga tagpo sa mga naririnig kong kwentong aswang. Nagtutungo sa kakahuyan at ililigaw bago biktimahin. Habang ang tiyo ko naman ay walang pakialam at nakikipagkwentuhan lang sa magbababoy. Lumipas pa ang ilang minuto nang may matanaw kami na isang bahay. Nasa loob na ito ng gubat at kung hindi ka pamilyar sa daan ay siguradong maliligaw ka. Kaya ang ginawa ko po kalakbay ay tinandaan ng mga punong nadadaanan namin nang sa gayon ay sakaling malagay kami sa alanganing sitwasyon ay alam ko kung saan tatakbo palabas ng gubat. Sabay sabi ni Mang Tomas na iyon ang kanilang bahay. Nang malapit na kami sa bakuran, ang inaakala kong nag-iisang bahay lamang ay binubuo pala ng iilang kabahayan. Isang komunidad ang naroon. Dito na pumasok sa isip ko ang sinabi ng matanda na ang buong angkan ni Mang Tomas ay lahi ng mga aswang. Isang perpektong lokasyon at pagkakataon ang nasa harap ko. Tila ng sandaling iyon ay lubos na ang paniniwala ko sa kwento ng matanda kanina. Ang inaalala ko lamang, sakaling dumugin kami ng mga aswang ay wala kaming takas man lang. Walang makakaalam kung ano ang nangyari sa amin dahil sa kahit yata sumigaw ako doon ay walang makakarinig. Sa bukana ay sinalubong kami ng ilang kalalakihang walang pangtaas. Kagaya ni Mang Tomas ay malalaki din ang katawan nito at tila batak sa trabaho. Nakamasid lamang ito sa amin at matatalim ang titig. Kumalma kayo mga bisita ko ito. Narito lamang sila upang kunin ang mga ibinebenta nating biig. Ang mabuti pa ay kayo na ang kumuha nito sa kulungan nang makaalis na din itong dalawa. Malapit na magdapit hapon. Wika ni Mang Tomas sa grupo ng kalalakihan. Napaisip ako kung bakit ganun na lamang ang pagtitig sa amin ng mga ito at kung bakit tila dinedepensang kami ni Mang Tomas. Nakala mo pa ay bala kaming sugurin ng mga kasama nito at bakit tila nagmamadali siya at inaalala ang paparating na dapit hapon. Agad namang nagsikilo sa mga kalalakihan at kinuha ang mga sakong dala namin. Ito namang tiyuhin ko ay nagtanong kung bakit tila nagagalit sa amin ang mga kausap ni Mang Tomas. Ayon naman sa magbababoy, ay hindi lang daw talaga sila sanay na may naliligaw na tao sa kanilang lugar. Lalo na sa bandang dapit hapon,
kung kaya't ganun ang naging reaksyon ng kanyang mga pamangkin. Bukod po sa mga pamangkin niyang lalaki, ay kita ko sa iilang kabayan ang mga babaeng nakasilip sa kanilang mga bintana na tila ba noon lamang nakakita ng mga dayo. Isa sa mga matandang babae ang naroon na lumapit sa amin at kinausap si Mang Tomas. Ayon pa sa matanda na tila daw pagod kami at nagugutom pa. Bakit daw hindi muna kami isama ni Mang Tomas sa bahay nila at ipaghahanda kami ng maiinom at makakain nitong matandang ali. Ngunit matigas ang pagkakasagot ni Mang Tomas na hindi daw kami gutom at aalis din agad kami oras na makuha na ng kanyang mga pamangkin ang mga biik. Mas lalo naman ako nagduda dahil sa mga ikinikilos na mga taga roon. Dinig ko ang malabong mga pagbubulungan ng iilan na alam kong kami ang pinag-uusapan. Ang nakakainis lamang ay tila manid ang tiyo ko at wala man lang kamalay-malay yata sa mga nagaganap sa paligid. Bandang alas 5 o mag-aalas 5:30 na nang bumalik ang mga pamangkin ni Mang Tomas, dala ang mga biik na nasa loob ng sako. Inutusan nito ang mga kalalakihan na magsuot ng mga damit at samahan kami magtungo sa kalsada kung nasa ng sasakyan namin at ihatid ang mga biik. Ang tiyo naman ay iniabot na kay Mang Tomas ang kabayaran sa biik. Kasama pa din namin si Mang Tomas. Nasa unahan kami habang nakasunod sa amin ang mga pamangkin nito. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasan ang mapalingon sa likod namin. Tila kasi sa pakiramdam ko, anumang oras ay may susugod sa likuran ko. Sa pagitan ko at ng mga kalalakihan ay si Mang Tomas. Pinapanatili niya ang ganitong formasyon sa paglalakad hanggang sa makalabas kami ng kagubatan. Halos nag-aagaw na ang dilim at liwanag nito. Dinig ko na ang mga palaka at kuliglig sa paligid. Saglit naman na dumaan si Mang Tomas sa bahay pahingahan nito. Habang yung mga kalalakihan naman ay pangisi-ngisi at may pinag-uusapan. Narinig ko pang nagwika ang isa na malambot pa daw ang karne. Hindi ko malaman kung ang mga biik ba ang tinutukoy ng mga ito o kami na. Paglabas naman ni Mang Tomas ay may dala itong isang botelya na iniabot nito sa tiyuhin ko. Dalhin lamang daw namin iyon at ilagay sa may sasakyan. Sabay na patitig naman sa amin ng mga kasamahan ni Mang Tomas. Nang maglaon ay muli na kami naglakad sa pilapil patungo sa may kalsada. Kaunti na lamang ang mga taong nasa labas ng mga oras na iyon. Mabilis namang ikinarga ng mga kalalakihan yung dala namin at matapos ay tumalikod na ito at naglakad pa uwi. Habang si Mang Tomas naman ay nagbilin na dumiretso na kami sa pag-uwi at huwag nang dadaan pa sa kung saan-saan gawa ng may mga dala kaming biik. Baka daw kung mapaano pa ang mga ito gawa nga ng nasa loob ito ng mga sako. Umuo naman ang tiyo at sumakay na nga kami at inumpisa ang paanda rin ng makina. Sa likod ay kita namin na nakatayo lamang si Mang Tomas at nakatanaw sa aming sasakyan habang palabas ng kanilang baryo. Habang nasa daan ay napakwento ang tiyo. Ayon pa sa kanya na tila kakaiba daw ang mga tao doon sa lugar ni Mang Tomas. Pailalim daw kung makatitig at tila palabis ang panggigigil sa amin. Wika pa nito na marahil kung hindi lamang siguro dahil kay Mang Tomas ay kung ano na ang ginawa sa amin ng mga iyon. Nasorpresa naman ako sa mga sinambit ng tiyo ko. Ang buong pag-akala ko ay wala itong pakialam at manhid lamang. Iyon pala ay nagiging mapagmasid din ito at nakikiramdam sa mga kilos ng mga taga roon. Pagwiwika pa niya na mabuti na lamang at mabait si Mang Tomas. Naalala ko naman ang ibinigay nitong botelya at tinanong si tiyo kung para saan ba iyon. Dahil kasi noong sandaling iniabot sa kanya iyon ng magbababoy, ay may tila ibinulong ito kay tiyo. Sinagot naman ito ng tiyo ko. Ayon sa kanya ay pamproteksyon lamang daw ito laban sa mga elemento na may hindi gaanong kagandahang hangarin sa amin, lalo na sa pagbiyahe namin pa uwi. Hindi naman namin alam kung papaano makakatulong ang botelya na may lamang langis at mga ugat para sa kaligtasan namin sa biyahe. Nang bigla na lamang huminto ang makina ng aming sasakyan. Agad naman itong nailugar ng tiyo sa gilid ng kalsada. Nagreklamo naman ang tiyo ko
na bakit daw kasi hindi papalitan ng tatay ang lumang sasakyan na iyon na mula pa sa lolo ko. Gayong may pera naman ito para makabili na. Pinakalma ko na lamang ang tiyo at sinabing hindi naman na kami nagmamadali. Total ay pauwi na din kami. Bumaba kami ng sasakyan. Nanguha ko ng ilang sanga ng puno sa gilid ng daan upang ilagay sa unahan at likurang bahagi ng daan kung nasa ng aming sasakyan. Habang ang tiyo ko naman ay sinubukan tignan kung ano ang naging problema dito. Napamura na lamang ang tiyo na siya ko namang ikinagulat. Agad ko itong nilapitan upang malaman kung ano ba ang naging dahilan. Maging ako ay napamura din sa gulat. Paano po kasi ay tila may sumira ng makina ng sasakyan. Tila sadyang nilagyan ng pinsala ito at maging ang mga kable ay tila sadyang pinutol. Mabuti na lamang at hindi pa kami nakakalayo at hindi pa gaanong kabilisan ng patakbo ng tiyo. Kung nagkataon ay malamang na naaksidente na kami. Ang problema lamang ay walang malapit na bahay dito sa daan at lalong walang talyer na mahihingan ng tulong. Aasa lamang kami kung sakaling may mapadaang tao o sasakyan man lang. Ayon kay tiyo ay hindi niya ito kayang ayusin at baka abutin kami ng umaga sa daan. Wala kaming nagawa noon. Alanganing iwanan namin ng mga bigat ang sasakyan. Ayoko ding mag-isa maghanap ng tulong at alanganin din kung iwan ako mag-isa sa sasakyan. Kung kaya't ipinagdasal na lang namin na sana ay may mapadaang sasakyan. Naghintay na lamang kami ni tiyo. Nakaupo ko sa loob habang ang tiyo naman ay nasa kalsada at umaasang may mapadaan. Ilang minuto pa ay tila dinadalaw na ako ng antok ko. Tiyo, maaari po bang matulog muna ako saglit? Di ko na talaga kaya ang antok eh. Gisingin mo na lamang ako kapag may makakatulong na sa atin. Pagpapaalam ko sa tiyo ko, nang dahil sa pilit ko mang labanan ng antok na nararamdaman, subalit hindi na talaga kaya. Bigla-bigla na lamang ako nauuntog sa sasakyan dahil sa hindi ko namamalayang nakakaidlip na ako. Pumayag naman ang tiyo at sinabing magpahinga muna ako. Sa tingin din niya ay wala daw dadaang kaagad ng sasakyan at baka pagising ko ay naroon pa din kami. Sumiksik ako sa upuan at pinagkasya ko ang sarili ko. Dahil sa malamok ay kinuha ko ang natitirang bakanting sako at ipinangsaklob ko ito sa akin. Nang bigla na lamang akong naalimpungatan. Nang magising ako ay hindi ako pamilyar sa lugar kalakbay. Nakalimutan ko na nakatulog pala ako sa sasakyan. Buong akala ko ay nasa bahay na ako. Nang bumalik ang ulirat ko ay naalala kong oo nga pala. Nasiraan kami. Kaya naman agad akong bumaba upang puntahan ng tiyo. Ngunit nagtaka ko nang dahil sa wala ang tiyo sa kinauupuan nito noong bago ako makatulog. Palingon-lingon pa ako at sa isip ko pa ay baka lumipat lamang ito ng pwesto. Subalit wala akong makitang ibang tao doon bukod sa akin. Naisip ko naman na baka siguro ay umihi lamang o nakaramdam ng tawag ng kalikasan at maya-maya ay babalik din si tiyo. Kung kaya't naghintay ako sa loob ng sasakyan. Nang walang ano-ano ay may tila aninong dumaan sa itaas ng sasakyan namin. Malakas ito at ramdam ko yung hangin. Subalit kasabay nito ay ang napakabahong amoy na tila basurahan. Sinubukan kong ilabas ang ulo ko at dungawin ang kung anong lumilipad sa labas. Nang biglang muling dumaan yung nilalang na lumilipad. Hindi ako maaaring magkamali. Aswang ang nasa labas na pabalik-balik sa paglipad. Nakikiramdam ako. Naisip ko na maaari kayang kaya wala si tiyo ay dahil sa nabiktima na ito ng nilalang na lumilipad. Paano na ako? Anong gagawin ko? Nakakatakot po yung huni ng aswang at alam kong iniikutan nito ang kinaroroonan ko. Nang bigla na lamang tila may lumapag sa likod ng sasakyan. Dinig na dinig ko ang mga yabag na papalapit sa akin at para na akong aatakihin nito. Hindi ako makagalaw. Ni pagsigaw ay hindi ko magawa na sa puntong iyon ay naisip kong wala ding silbi gawa ng walang tao sa paligid. Sabay biglang tahimik ng paligid. Sa isip ko na baka umalis na yung aswang. Ngunit nang akma na akong lilingon sa likod, ay nagulat na lamang ako.
Nasa gilid ko na yung aswang at nakangisi sa akin sabay pagsunggab ng matatalas nitong ngipin. Buong lakas akong napasigaw at biglang napabalikwas. Panaginip. Nanaginip pala ako at sa tabi ko ay naroon ang tiyo at tila nakatulog din. Humigop ako ng isang napakalakas na pagbuntong hininga. Mabuti na lamang at panaginip lang pala. Buong akala ko ay totoong kinain na ako ng aswang. Nang ilang saglit pa ay may naulinagan akong mga boses mula sa madamong parte ng gilid ng kalsada na tila papalapit sa amin. Agad ko namang ginising si Tiyo at sinabi ang naririnig na ingay sa di kalayuan. Kumilos naman kami kaagad at bumaba na sa sasakyan. Sakaling mga tulisan nito o masasamang loob ay delikado kami doon. Kung kaya't niyaya ako ng Tiyo na magkubli sa may mga puno ng saging na nasa kabilang gilid. Sa kapal at taba ng mga katawan ng puno ng saging ay sigurado kaming hindi na kami makikita ng mga paparating. Imposibleng tulungan daw kami ng mga ito dahil sa bakit nagmula ito sa damuhan at base sa mga usapan may mga tinutugis ito. Buong sikap kaming nagkubli. Madilim na noon at walang ilaw sa daan kung kaya't hindi namin naaaninag ang mga muka. Subalit nang magsalita ang isa dito at tumawa, ay bigla kong naalala ang isa sa mga pamangkin ni Mang Tomas. Kaboses niya ito at sakto ang bilang ng mga figura ng tao na nakatayo sa harap ng aming sasakyan. Nasaan na kaya yung dalawang bagito? Tiyak na nasa paligid lamang yon. Mabuti pa ay hanapin nyo na nang makauwi na tayo bago pa malaman ni Tio Tomas ang ginagawa natin. Pagwiwika nito na malinaw naman naming narinig ni Tio. Walang duda ito yung mga pamangkin ni Mang Tomas at sa hinala ko pa ay malamang na ito ang mga may gawa ng pagkasira ng sasakyan namin. Natandaan kong noong utusan sila ni Mang Tomas na kunin yung mga bihig ay sobra silang natagalan bago makabalik. Sigurado kung sila ang may sala rin at ngayon ay gusto nila kaming mahanap upang mabiktima at makain. Dahil walang duda at kumbinsido na ako na tama ang matanda sa karinderya. Angkan ng mga aswang ang lahi ni Mang Tomas. Nagsimulang sumuot sa mga damuhan ang mga kalalakihan at alam namin ng Tiyo na kami ang hinahanap ng mga ito. Subalit anong gagawin namin? May naiwang dalawang tao sa may sasakyan at tila inaasahang babalikan namin iyon. Nagulat naman ako sa biglang pagkalabit ng Tiyo. Sumenyas ito na huwag akong maingay at sundan siya. Sumunod naman ako at itinuro nito ang isang malamlam na ilaw sa di kalayuan. Naunawaan ko ang Tiyo. Kailangan naming tunguhin ang pinagmumulan ng ilaw. Marahil ay bahay ito at ang ibig sabihin ay maaari kami magtago doon at humingi man lang ng tulong. Marahang kami naglakad ng halos nakayuko ng todo para lamang huwag kaming makita ng mga aswang na kasalukuyang kaming tinutugis. Oras na maabutan kami nito ay baka magkatotoo na yung panaginip ko. Dumaan kami sa malit na tila ilog o kanal na hindi ko mawari noon dahil sa madilim. May tulay ito na kasya lamang ang isang tao. Tumawid kami dito nang bigla namang kaming magulat sa dalawang puting aso na biglang sumugod at tumahol ng tumahol. Nataranta kami ng Tiyo. Siguradong narinig ng mga aswang ang tahulan ng mga aso at pihadong alam na nilang kami ang tinatahulan ng mga ito. Hindi na namin malaman pa ang gagawin. Anumang oras ay siguradong nariyan na ang mga pamangking aswang ni Mang Tomas at lalapain na kami. Nang biglang isang pagpito ang narinig namin at nagli ang tumalima ang mga aso papalapit sa pinagmumulan ng pito. Mula sa malamlam na ilawan na tanga nito ay nakita namin ang matandang nakasabay namin sa karinderya kanina. Hindi namin alam kung natatandaan ba kami nito. Subalit sinabi namin na naroon lamang kami dahil sa hinahabol kami ng mga aswang na pamangkin ng magbababoy na si Mang Tomas. Mabuti na lamang at natandaan kami nito. Wika pa niya na hindi siya nagkakamali tungkol sa pamilya ni Mang Tomas. Buong akala ng mga taga-baryo niya ay nag-uulyanin lamang daw siya, pero hindi siya nagkakamali sa kanyang paratang. Agad kaming niyaya nito pumasok sa bahay niya. Agad nitong sinindihan ang apoy sa kanyang lutuan
Binuksan niya ang 2 lampara na nasa sala at sa may kusina. Tapos ay kinuha ang kanyang baril. Nagulat pa kami nang makita ito. Ngunit sinabi naman ito na para iyon sa mga aswang. Nagkwento naman kami ni Tio sa mga nangyari sa amin. Kung paanong tila pinipigilan ni Mang Tomas ang mga kamag-anakan nito. Nasalakayin kami at ang mga narinig namin kanina na hindi alam na magbababoy ang kung anong kasamaang ginagawa ng kanyang mga pamangkin. Dito naman ay nag-umpisa magkwento ang matanda na nagpakilalang si Mang Crispin. Ayon pa dito ay hindi lamang pawang haka-haka ang mga paratang niya sa angkan ni Mang Tomas. Dahil sa malinaw pa sa kanyang alaala kung paanong nilapa ng mga ito ang kanyang buntis na asawa sa kanilang magiging panganay na anak na sana. Isang gabi daw na galing siya sa kanyang pagsasaka ay napatakbo siyang pauwi nang marinig ang kanyang asawa at biyanan na sumisigaw. Tangan ng kanyang itakay pumasok si Mang Crispin sa bahay nila, ngunit huli na ang lahat. Nakita niyang nakalublob na ang mukha ng isang aswang sa warak na tiyan ng kanyang asawa, habang ang kanyang biyanan ay duguan at nanghihina habang hawak ang isang sundang. Sa harap nito ay may 2 aswang. Sa galit ni Mang Crispin ay sinugod niya daw yung lumalapa sa asawa niya at inundoyan ng pagtaga sa likod at sa braso. Ngunit nagawa pa nitong isalya si Mang Crispin at pagkatapos ay tinangay ang katawan ng kanyang asawa. Nang magkamali daw si Mang Crispin ay umaga na at patay na din ng kanyang biyanan. Ngunit nang humingi siya ng tulong sa mga kababaryo niya ay walang naniniwala sa aswang at sinabing baka masasamang loob lamang ang mga ito at minalas lamang na ang bahay nila ang pinasok. Simula noon ay hindi na siya huminto sa pagmamasid kay Mang Tomas at sa angkan nito dahil sa hinala niya ay nakilala niya yung aswang na natataga niya. Isa sa mga nasa angkan ni Mang Tomas ang nakitaan niya ng sugat sa parehong parte ng katawan kung saan niya naman nataga yung aswang. Pero habang lumilipas ang panahon at nagkakaedad na siya, ay kasabay na nakalimutan din ang karasang nangyari sa kanyang pamilya. Ilang saglit pa ay muling nagtahulan ng mga aso at tila may mga naaamoy ito o naririnig na panganib dahil sa kakaiba ang pag-angin nito at minsan ay tila pag-alulong. Sa labas ay dinig na namin ang mga tawanan ng kalalakihan. Tanda, huwag ka nang magmatapang pa. Ang mabuti pa ay ibigay mo sa amin ang dapat na para sa amin. Wala ding silbi ang pagpapakabayani mo. Sirang-sira ka na sa baryo at walang naniniwala sa iyo sa mga pagbibintang mo ng aswang. Nangiinsultong wika ng isang lalaki, sabay ng pagtatawanan nilang nakakatakot at nakakapanindig balahibo. Ngunit buong buhay ng matanda ay inilaan niya upang paghandaan ang ganitong pagkakataon na makaharap niya ang mga aswang. Puno ng mga pangontra at panlaban sa aswang ang kabahayan nito. Maging ang hawak na baril nito ay kakaiba. Sumenyas si Mang Crispin sa amin na magtago sa ilalim ng lamesa. Habang marahang may inilalagay ang matanda sa kanyang baril na tila pulbos na puti. Pinakiramdaman nito kung nasa ng mga aswang at nang matiyak nito ang kinaroroonan ay walang pagdadalawang isip nitong ipinaputok ang baril dahilan upang makarinig kami ng napakalakas na paghiyaw sa labas. Nagmura ang isang lalaking naroon at nagbanta na papatayin ang matanda. Ngunit muli nitong pinaputok yung baril at tinamaan ang lalaki nagsasalita. Dinig namin ang pagdaig nito na tila ba akalain mo na sinusunog ng buhay ang mga paghiyaw nito. Mga lintik kayo. Hindi ordinaryong bala ang tumama sa inyo, mga demonyo. Matagal ko nang pinagdarasal na magkurusan landas natin at nagpapasalamat ako sa 2 binatang ito na dinala niya kayo sa akin. Ngayon ay maipaghihiganti ko na ang sinapit ng aking pamilya. Matapos iyon ay tuloy-tuloy na pinaputok ng matanda ang kanyang espesyal na baril sa direksyong kung saan namin naririnig ang mga pag-uusap at paghiyaw hanggang sa maubos ni Mang Crispin ang bala. Matapos ito ay tanging pagtahol na lamang ng 2 asong puti ang maririnig sa paligid. Nawala na ang mga paghalakak ng mga aswang sa labas. Nang bigla namang isang malakas na pagkalabog ang narinig namin sa labas. Nagwawala ang mga aswang at gustong pasukin na ang bahay.
Wala nang bala si Mang Crispin at tanging mga itak at latigo na lamang ang naroon. Siguradong hindi namin kakayanin ang bagsik ng mga nasa labas. Nang ilang sandali pa ay tila isa-isang natahimik ang mga aswang, sabay ng pagkakarinig namin sa isang nagmamakaawa. "Tiyo, wag po, patawarin niyo ako. Sumunod lamang ako sa utos nitong si Abner," wika ng isang aswang. Nang marinig namin ang isang pamilyar na tinig, nasa labas si Mang Tomas. Bigla itong nagwika at humingi ng paumanin. "Tandang Crispin, ipagpaumanin niyo ang inasal nitong mga pamangkin ko. Sisiguraduhin kung matatanggap nila ang nararapat na kaparusahan. Yaman din lamang na narito na ako, ay gusto kong linisin ang ngalan ng aking angkan. Hindi kami ang pumatay sa mag-ina mo at sa biyenan mo, kundi ang angkan mismo ng asawa mo. Tama ka, Mang Crispin. Aswang kami at aswang din ang asawa mo. Isang kasalanan ng sumama sa isang tao ang isang aswang. Kung kaya't napagdesisyonan ng angkan nila ang hatulan ng kamatayan ng biyenan mo at ang misis mo. Ngunit walang kinalaman ng angkan ko dito." Lahat kami ay nagulat sa mga narinig, habang si Mang Crispin naman ay napaiyak na lamang. Matapos iyon ay nagwika si Mang Tomas na ligtas na kami at hindi nagagambalain pa ng mga pamangkin niya. Matapos ito ay nawala na lamang ang ingay sa labas at napayapa na ang paligid. Si Mang Crispin naman ay tulala at tila halos hindi makapaniwala sa mga narinig. Wika pa niya na may kutob na rin siya noon sa totoong katauhan ng asawa niya. Subalit ipinagkibit balikat niya na lamang ito dahil sa kanyang pagmamahal sa asawa. Doon na po kami nagpaumaga sa bahay ng matanda. Nang sumikat ang araw ay sinamahan kami ni Mang Crispin upang maipaayos ang sasakyan sa kakilala nitong mekaniko. Nagpasalamat kami dito, subalit sabi sa amin ni Mang Crispin na siya daw ang dapat na magpasalamat dahil daw sa amin ay malaya na siya sa multo ng kanyang nakalipas. Lumipas ang ilang oras ay naayos na ang sasakyan namin. Dito ay nagpaalam na kami kay Mang Crispin. Habang papalayo kami, ay kitang-kita namin ang walang kapantay na kasiyahan sa mukha ng matanda. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.